Balitang marangkada na ngayong araw ang pinalawag pang bentahan ng 20 pesos na bigas sa bansa. Ito'y dahil simula ngayong araw kahit ang minimum wage earners ay maaari na rin bumili na ipinangakong murang bigas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si J.M. Pineda sa sentro ng balita. Higit 1,000 piso ang nagagastos ni Tatay Adimar sa pagbili ng isang kabang bigas para sa kanyang pamilya. Mabigat daw yan sa bulsa, lalo pa at may iba pa siyang bayarin sa bahay. Ngayong bukas na para sa mga minimum wage earners ang pagbili ng 20 pesos na bigas, tiyak na mahati na daw niya ang kanyang budget sa iba pang gastusin. Nakakatipid po sa mga bata, ay paano na makatipid. Tulad ng mga yung gamit sa mga bahay, bibili ng mga ulam, para makatipid. Matapos ang ilang linggong pagbebenta ng 20 pesos na bigas sa mga vulnerable sector gaya ng PWD, senior citizen, solo parent at 4-piece members, bukas na rin para sa mga minimum wage earners ang pagbili nito. Ngayong araw, sinimula ng Department of Agriculture, katuwang ang Department of Labor and Employment ang pilot implementation ng pagbebenta ng murang bigas sa buong Pilipinas. Nasa 99 na mga establishmento o binubuo ng 16,000 mga empleyado ang nabentahan o naabutan ng 20 pesos na bigas. Sa mga susunod na linggo, mapapalawig pa daw ito hanggang sa higit 100 mga kumpanya. Sa mga ganitong paraan umano, mas mapapag-aralan ng mga ensya kung paano maisasaayos ang sistema ng pagbebenta ng murang bigas sa mga Pilipino. Well, kaya po tinitingnan natin ngayong pilot. Mayroon po tayong mga karanasan na makukuha dito sa pilot. Paano natin mas mapapabilis yung distribution at mabibigyan ng malawak na access ng mga manggagawang Pilipino. Kaya po ang piniprepare na rin po natin yung mga budget po namin sa susunod na taon. At doon po titingnan namin paano rin makakatulong yung budget ng Department of Labor and Employment sa mga ganito pong gawain. Nakadepende rin daw sa kumpanya kung paano ito ibebenta sa kanilang mga trabahador. Pero malaking bagay daw ang pilot implementation para makita kung ano ang sistemang gagawin nila. Posible umano kasing gawing salary deduction o kaya direktang magbayad na lang ang mga empleyado para makabili. So after today, titingnan po natin ano yung mga nangyari doon sa iba't ibang establishment. Paano nila dinistribute, paano yung pagbabayad po. May sistema rin umanong susundin sa pagbili. Ibig sabihin yan, hindi pa rin makakabili ang mga minimum wage earners sa mga kadiwa stores. Sa ngayon, hindi pa pwede manggagawa sa ordinary kadiwa stores o kadiwa ng Pangulo. Yung mga minimum wage earners, kung saan lang may listahan ng DOLE at dun sa mga kumpanya or organisasyon na nagpa-participate sa programa ng DOLE for 20 peso, yun lang ang pwede. Nilinaw naman ang ahensya na kung pasok ka sa vulnerable sector at minimum wage earner, makakabili ka sa parehong kadiwa store pati na sa iyong kumpanya. As of the moment, hahayaan muna namin na ganun. Para sa ngayon, hahayaan lang muna namin. Kasi nga, yung sistema na to, nationwide i-implement. Kaya meron tayong ganitong sistema dito. Meron tayong kakadiwa ng Pangulo, through kadiwa ng Pangulo. Eventually, meron tayo through PNP, but eventually, itong mga to, yung mga learnings dito, doon tayo magagawa ng national policy, no? Pero paalala pa rin ng ahensya na huwag abusuhin ng pagbili pa rin ang nangangailangan ng murang bigas. Sa Oktubre, posibleng mabuo na umano ang national policy para sa 20 pesos na bigas kung saan dito na mabubuo ang sistema na gagawin para sa pagbebenta nito. Nakalinya nga dyan ang paggawa ng isang mobile application na makakatulong umano sa pagbenta ng murang bigas. J.M. Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.